Kabanata 951. Pagpasok nila sa main gate, pumasok sila sa isang maluwang na patio. Nagkalat ang ilang tao sa looban, ng ilan ay magarbong manamit, ang iba naman ay mahinhin. Bamulong si Gary, lahat ng mga taong ito ay mayaman o marangal. Ang ilan ay napakababa, ngunit ang kanilang katayuan ay lubhang nakakatakot. Natatakot akong masaktan din sila. Everyone, please take out your items. Kung magugustuhan sila ng family master depende sa kapritsyo ng kanyang matanda. Deklare ng isang lalaking nakasuot ng purple na gown. Casual na nagkomento si Lito, mukhang makapangyarihan talaga ang Beiyu clan. Napakayabang, ngunit walang nang ahas na pabulaanan sila. Tumango si Gary, first time ko rin dito, salamat sa dati kong kaibigan. Habang nag-uusap sila, mabilis na lumapit ang isang lalaking nasa edad 50 at kinamayan si Gary son, old son, hindi ko inaasahan na talagang darating ka. Tumawa si Gary at sinabi kay Lito, ito ang kaibigang binanggit ko, si Willie Zhang. Ang kanyang pamilya ay gumawa ng mga henerasyon ng mga iskolar, na may hindi mabilang na mga koleksyon. Mahinhin na ikinaway ni Willie ang kanyang kamay, at sinabing, binobola mo ako. Kasabay nito, iniabot niya ang isang brocade box sa isang miyembro ng Beiyu clan, na nagsasabing, pakiusap ipasa ito sa master ng iyong pamilya at tingnan kung ang aking artifact ay nakakatugon sa pamantayan. Sa pagbukas ng kahon, mayroong isang inkstone. Sinabi ni Willie, ito ay isang relic mula sa Jin Dynasty na ginamit, ito ay hindi mabibili ng salapi at itinago sa aming pamilya bilang isang pribadong koleksyon. Sandali lang. Pumasok ang lalaki sa isang silid at bumalik pagkaraan ng ilang sandali, na nag-aanonsyo, binabati kita, Mr. Zhang, ang iyong item ay maaaring sumali sa iba sa exhibit. Si Willie Zhang ay lubos na natuwa, nagpapahayag ng kanyang pasasalamat ng labis. Totoo ba na ang pamilyang Beiyu ay magpapakita ng kanilang kayamanan, isa sa mga sinaunang banal na artifact, sa taong ito? Nagtataka niyang tanong. Well, confidential yan sa ngayon, pero aasahan niyo lahat. Sumagot ang staff na may halong hangin. Si Willie Zhang ay nasa sabik, ang isang sulyap lamang sa banal na artifact ay nagkakahalaga ng pagbibigay ng inkwash basin na ito. Sa puntong ito, lumingon ang staff kay Garrison, ano ang dala mo? Ipinakita ni Gary ang isang amber Buddha statue na may mahusay na pagkakagawa na mabilis na pumasa sa pagsusuri. Sunod, tinanong ng staff si Lito, kumusta ka? Mahinahong sumagot si Lito, hindi ko ibibigay ang gamit ko sa iyo. Gusto kong makilala ng personal ang ulo ng iyong pamilya. I'm afraid you're not qualified for that, nginisyon ng staff. Pinayuhan ni Willie Zhang, binata, dapat mo pa ring ibigay ang iyong bagay sa kanya, ang tirahan ng Beiyu ay may mga patakaran nito. Ngumiti si Lito, mayroon din akong sariling mga patakaran, naniniwala akong ang item ko ay makakapagpapalit sa iyo ng sa iyo. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Walang sino man ang nang-ahas na makipag-usap sa pamilyang Beiyu sa ganoong paraan. Binata, narito ka yata para manggulo, hindi ba? Reklamo ng malungkot na tauhan, pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, paalisin mo siya rito. Sina Gary at Willie ay nagmamadaling naglaro ng peacemaker, na hinikayat si Lito na ilabas ang kanyang gamit. Inilabas ni Lito ang banal na bato. Sinulyapan ito ng mga tauhan at diretsyong itinapon sa sahig, anong malaking bagay, hindi ba't isang piraso ng sirang bato lang? Nanlamig ang mukha ni Lito. Pinulot niya ang bato at sinipa ang taong nagtapon nito. How dare you hit me? Galing ako sa Beiyu clan. Umupo ang lalaki sa sahig, umaalulong na parang tumatahol na aso. Casual na sinabi ni Lito, ikaw talaga ang bullying dog na kailangang tamaan. Sa gilid, parehong si Gary at Willie ay halos matakot sa kanilang talino. Ito ang teritoryo ng Beiyu clan, ang pagpukaw sa kanila ay maaaring humantong sa mga kahihinatnan na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Humihingi ako ng tawad para sa batang kaibigang ito. Bata pa siya at hindi alam kung saan bubunot ang linya. Mabilis na tinulungan ni Willie ang staff na tumayo. Itinulak ng staff si Willie palayo, anong karapatan mong pagsabihan at saktan, hindi kailangan ng Beiyu clan na makialam ka. Hindi pa tapos, boy, wala kang pupuntahan. Oh dear, anong gagawin natin? Si Gary ay labis na nag-aalala. Maya-maya, may dumating na grupo ng mga tao. Ang nangunguna ay isang lalaking may malaking balbas, matangkad at kahanga-hanga, puno ng sigla ang kanyang hakbang. Anong nangyari dito? Nangangahas na tamaan ang isang tao sa teritoryo ng Beiyu clan, ito ang unang beses na narinig ko ito sa maraming taon. Parang kampana ang boses ng lalaking may malaking balbas, na nagpatahimik sa lahat ng nasa paligid. Itinuro ng binugbog na staff si Lito, siya iyon.
Hindi na nagsalita ang malaking balbas na lalaki at sinubukang sunggaban si Lito. Gayunpaman, sa sandaling maabot niya ang kanyang palso, hinawakan ang kanyang palso. Isang alon ng matinding sakit ang dumaloy sa kanya. Pakiramdam ng may balbas na lalaki ay parang madudurog ang kanyang mga buto na nagpakawala ng nakakakilabot na hiyaw. Anong pinagtatawanan mo? Umatake. Galit na galit niyang itinuro ang kanyang mga tauhan. Pinalibutan ng grupo ng mga tao si Lito, na pinalipad sila ng ilang suntok at sipa. Anong nangyayari? Isang matanda na boses ang lumapit. Lumapit ang bagong dating, isang lalaking nakasuot ng puting damit na may puting balbas. Nang makita ang bagong dating, ang balbas na lalaki ay nagpakita ng paggalang sa kanyang mukha at yumuko, na nagsasabing, Elder Zhang. Ang taong ito ay tinawag na Zon ng North Moon, isa sa 3 matatanda ng pamilya ng North Moon. Napakataas ng kanyang posisyon sa loob ng pamilya. Ipinaliwanag ng may balbas na lalaki ang mga pangyayari, ngunit mukhang hindi galit si Zon ng North Moon. Hinaplos niya ang kanyang balbas at tumingin kay Lito, sinabing, bata at may kakayahan, sana ay mas kahanga-hanga ang mayroon ka kaysa sa iyong mga kakayahan. Inilabas ni Lito ang banal na bato. Ang mga tauhan at ang lalaking may balbas ay lahat ay may mapang-asar na tingin sa kanilang mga mukha. Pangit na bato lang, ano ang espesyal dito? Gayunpaman, sa sandaling nakita ni Zon ng North Moon ang banal na bato, nagbago ang kanyang mukha. Medyo nanginginig ang boses niya, may I have a look. Ibinigay sa kanya ni Lito ang banal na bato. Napabalikwa si Zon Beyo, hawak ang banal na bato sa kanyang palad. Naramdaman niya ito saglit, at biglang nagbago ang mukha niya. Ang espiritual na kapangyarihan ng batong ito. Nakakatakot. Saan mo nakuha? Umiling si Lito, hindi mo kailangang malaman. Naglakas loob ka na bastyusan ng ganito si Old Zon. Naniniwala ka bang babaliin ko ang mga paa mo? Galit na sabi ng lalaking may malaking balbas. You're out of line. Humingi ng tawad sa bisitang ito ng sabay-sabay. Nag-iba ang mukha ng matandang Zon nang madiin niyang sawayin ang lalaking may malaking balbas. Ano? Matandang Zon, nagkakamali ka ba? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Nag-alinlangan ang lalaking may malaking balbas. Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Utos ng matandang Zon na may matigas na mukha. Noon lamang napagtanto ng malaking balbas na lalaki ang kalubhaan ng bagay. Kahit na nag-aatubili siya, yumuko pa rin siya kay Lito, humihingi ako ng paumanhin. Ang lahat ay ganap na nagulat sa biglaang pagbabago ng kilos ni Old Zon. Tanging si matandang Zon lang ang nakakaalam kung gaano kataas at bihira ang batong ito. Sir, pwede ba tayong mag-usap saglit sa private? Tanong ng matandang Zon. Umiling si Lito, kung plano mong bilhin ang espiritual na batong ito, kalimutan mo na, hindi ako nagbebenta. Huminga ng malalim ang matandang Zon, nagpa siya at sinabing, 50 milyon, ibebenta mo ba ito? Umiling si Lito. Lumubog ang mukha ng matandang Zon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, 80 milyon. Umiling pa rin si Lito, at tumawa si Elder Zon, bata, huwag kang masyadong gaaman. Paano ito, bibigyan kita ng 1 bilyon? Sa pahayag na ito, ang lahat ay nagulat. Sinong mag-aakala na ang ganoong kaliit na bato, hindi man kasing laki ng kamao, ay mabibili ng 1 bilyon? Hindi ako interesado sa pera, walang pakialam na sabi ni Lito. I just want to exchange this thing for something that interests me. Nang makita ni Elder Zon na matatag si Lito, bagamat labis niyang hinahangad ang sagradong bato, alam niyang hindi siya dapat magpumilit ng husto. Ang eksibisyon ay gaganapin bukas. Lahat ng mga pamilya ay maglalabas ng kanilang mga kayamanan. Sana ay maipagpalit mo ang isang bagay na gusto mo, sabi ni Elder Zon, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ipinahayag ni Willie ang kanyang pagkamangha, my goodness, anong uri ng pambihirang yaman ang mayroon ka na hindi mo man lang ibebenta ng 1 bilyon? Ngumiti lang si Lito, wala lang. Si Willie ay isang matalas na tao at nang makitang ayaw ibunyag ni Lito, hindi na siya nagtanong pa. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng imbitasyon sa eksibisyon. Ngayon ay isang masayang araw, tayo na. Pumunta tayo sa lugar ni Elder Zon para uminom, sabi ni Willie. Sa pagkakataong ito, salamat sa tulong ni Gary, hindi tumanggi si Lito at pumunta siya sa tahanan ni Gary. Samantala, sa malalim na mansyon ng pamilya Beyo. Tumayo si Elder Zon sa kanyang study room. Ang study room ay ganap na nakapaloob, ang ilaw ay madilim, na may lamang isang payat na sinag ng sikat ng araw na pumapasok sa silid sa pamamagitan ng sala-sala na bintana. Maliban kay Elder Zon, may 3 pang tao sa silid. Sila ang 2 pang senior elder ng Beyo clan, River Beyo at Pine Beyo, pati na rin ang isang medyo nakababatang lalaki na nakaupo sa head seat, ang clan leader na si Ashung Beyo.
Ang pinagsasabi mo ba ay ang mataas na uri ng espiritual na bato? Tumingin si Asyong kay Zon. Tumango si Zon, kung hindi mali ang aking paghuhusga, kung makukuha ng isang tao ang lahat ng espiritual na enerhiya mula sa espiritual na bato na iyon, mapapabuti nito ang paglilinang ng ilang daang taon. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Asyong, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kalakas na espiritual na bato sa mundong ito. Hinaplos ni Zon ang kanyang balbas, lampas din iyon sa inaasahan ko. Gayunpaman, ang batang iyon ay mahirap pakitunguhan at tumangging magbenta. Hehe, anumang bagay na itinakda ng Beiyu clan, ay hindi sa kanya. Ngumisi si Asyong, kung hindi natin makuha ang espiritual na bato bukas, gagawa tayo ng mga hakbang. Pangatlong elder, magpadala ng isang tao upang malaman ang background ng bata. Tumango si Pine Beiyu, kukunin ko kaagad. Pagkatapos, ang ikalawang elder na si River Beiyu ay yumuko sa kanyang mga kamay bilang pagbati, mensahe mula sa martial arts world, dumating na si Young Master Lin. Hindi ako sigurado kung nakarating na siya sa kabisera ng lungsod. Tumango si Asyong Beiyu, ipinaalam mo ba kay Ning? Sabihin mo sa kanya na maghanda. Tutal, magkanobyo na silang dalawa. Bumantong hininga si River, ang dalaga ay katulad pa rin ng dati, ayaw pag-usapan ang bagay na ito. Nag-aalala ako. Wala sa kanya yan. Naayos na ang kasal. Naiinip na sabi ni Asyong. Bang! Itinulak ang pinto, at pumasok si Ning Beiyu. Miss, may pinag-uusapan ang Master of the House. Bawal kang pumasok. Pinigilan siya ng guard. Sa isang kaway ng kamay ni Ning, pinalipad ang gwardya. Naglakad siya papunta kay Asyong. Hindi ako magpapakasal kay Joshlyn. Desidido ang ekspresyon niya. Malamig na sinabi ni Asyong, Ning, habang tumatanda ka, mas naiintindihan mo ang mga patakaran. Hindi mo ito gagawing desisyon. Umiling si Ning, hindi ako papayag. Si Asyong, na may seryosong tingin, ay nagsabi, kung sumuway ka, pagsisisihan mo ito. Nakataas ang kanyang baba, ang katanji tanging at nakamamanghang mukha ni Ning ay puno ng determinasyon, kahit nakamatayan ang ibig sabihin nito, hindi ko ito pagsisisihan. Hey! Akala mo ba hindi ko alam kung bakit ka nagre-rebelled? Hindi ba para sa batang yan? Umiling si Asyong, may panunuya sa sulok ng kanyang bibig, dapat hindi kita pinadala sa matandang iyon. Walang anuman ang batang iyon, ano ang nakikita mo sa kanya? Brother, magaling siya sa lahat ng paraan. Naikuyom ni Ning ang kanyang mga kamao. Mahigpit na sinabi ni Asyong, huwag mong kalimutan ang pangakong binigay mo sa akin. Kung hindi ka sumunod, magpapadala ako kaagad ng isang tao para katayin ang batang iyon. Namula ang mga mata ni Ning, magtiwala ka, hindi ko siya makikita, pero hindi ko rin gustong ikasal sa iba. Kabanata 952. Don't worry, hindi ko siya makikilala, pero ayoko din magpakasal sa iba. Pagkasabi nito, tumakbo si Ning palabas. Guro, matatag ang paninindigan ng dalaga. Maaaring mahirap hawakan ang proposal ng kasal mula sa pamilya Lin, sinabi ni Elder Zon ang kanyang pag-aalala. Tumango ang pangalawang matanda, kung mahigpit na tutol si Ning, wala talaga tayong magagawa. Kung hindi talaga matutulungan, kikidnapin na lang natin ang binata. Kapag hindi pumayag ang dalaga, papatayin natin. Ang pangatlong matanda ay nagsalita na may walang awa na ekspresyon. Sinabi ni Asyong, kung mabibigo ang lahat, ito lang ang plano natin. Ang pamilya Lin ay isang respetadong pamilya sa mundo ng martial arts. Kung itutuon nila ang kanilang paningin kay Ning, malaking karangalan namin ito. Hindi maaaring magkaroon ng anumang kapahamakan ang kasal. Nakaupo si Lito sa kotse ni Gary. Sa kalagitnaan, biglang tinampol ni Gary ang kanyang noo, tingnan mo ang alaala ko, muntik ko nang makalimutan ngayon ang kaarawan ng aking pamangkin. Mapapagalitan ako ng babaeng iyon. Kaagad, itinuro niya ang kanyang driver, pumunta ka sa pamilya Lan. Bumaling siya kay Lito, pagpalit ng venue para sa hapunan, wala kang pakialam, tama. Umiling si Lito, pare-pareho lang. Tumawa si Willie, nabalitaan ko na lalong gumaganda si Yuyan, at siya ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Lan. Siguradong sinisira na ng mga lalaking nagmumungkahi ng kasal ang pintuan, di ba? Kinawian ni Gary ang kanyang kamay, huwag mo nang banggitin, hindi pa bata ang babaeng ito. Kung bibilangin mo ang lahat, 22 na siya ngayong taon. Medyo marami ang manliligaw, ngunit wala ni isa na interesado siya. Hahaha, si Yuyan ay may napakagandang pangkalahatang kondisyon, tiyak na mapili siya. Kaagad, ipinahiwatig ni Willie kay Lito, binata, si Yuyan ay isang mabuting babae. Kung naaakit ka sa kanya, baka gusto mong subukang ligawan siya. Tumugon si Lito ng isang mahinang ngiti.
Ipinagpatuloy ni Willie, gayunpaman, ang babaeng iyon ay mayabang at mapagmataas, huwag mawala ng loob kung hindi mo siya mapagtagumpayan. Sa isang tabi, si Gary ay labis na natakot kaya siya ay bumuhos ng malamig na pawis. Hindi alam ni Willie na ang binata sa kanyang harapan ay ang bantog na pambansang Young Grandmaster. Kung ihahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi mabilang na mga batang babae mula sa mga kilalang pamilya ang pumipila para makipag-date sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa land residence. Ang land mansion ay abala sa Punonibik, kasama ang mga kamag-anak at kaibigan na lahat ay nagtipon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Yuyan. Sa loob ng isang kwarto sa ikalawang palapag. Si Yuyan Lan, na nakasuot ng magandang asul na cheongsam, ang kanyang hubog na figure sa buong display, ang kanyang itim na buhok na umaagos hanggang sa batok, ay mukhang matikas at maayos. Bakit parang hindi ka masaya kahit ang daming nagdiriwang ng kaarawan mo? Ang taong nagsasalita ay ang matalik na kaibigan ni Yuyan, si Yanilin. Tingnan mo ang iyong mga buntong hininga, maaaring ikaw ay umiibig. Pang-aasar ni Yanilin. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Pinandilatan siya ni Yuyan, ngunit nagsimulang mamula ang kanyang mukha. Tinakpin ni Yanilin ang kanyang bibig, my goodness, tama kaya ako. Sabihin mo sa akin dali, sinong lalaking kaakit-akit ang nagnakaw ng puso mo? Walang tao, huwag kang magsalita ng kalokohan, minsan lang tayo nagkita. Naisip ni Yuyan si Lito, ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag na tumitibok ng mabilis. Sa kasamaang palad, wala siyang numero ng telepono. Sa isiping ito, lumabo ang liwanag sa mga mata ni Yuyan. Pupunta ako sa restroom, bilasan mo. Tumayo si Yanilin at nagtungo sa labas. Sa loob ng washroom, natuklasan ni Yanilin na ang kanyang zipper ay natanggal sa likod ng kanyang palda, ngunit hindi ito maabot ng kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng mga yabag sa labas, sa pag-aakalang si Yuyan iyon, malakas siyang tumawag, pumasok ka at bigyan mo ako ng kamay. Pagkasabi nito, tinalikuran niya ang kanyang katawan, ang kanyang likod patungo sa pinto, tulungan mo akong mag-zip. Mabilis, isang kamay ang nag-abot at nag-zip sa kanya. Salamat, mahal. Lumingon si Yanilin at niyakap ang tao. Kaagad, naramdaman niyang may mali. Pagtingalan niya ay nakita niya ang isang hindi pamilyar na mukha ng lalaki. Ah! Sisigaw na sana siya ngunit tinakpan niya ang bibig niya. Tumahimik ka, sabi ni Lito. Sinipa siya ni Yanilin, bitawan mo ako. Binitiwan ni Lito ang kanyang kamay, at ang mukha ni Yanilin ay namula sa kahihiyan at galit, ikaw bastos, ang lakas ng loob mong samantalahin ako. Kumunat ang noo ni Lito at sumagot, ikaw ang humingi sa akin ng tulong, paano ako naging bastos? Akala ko ikaw ang beste ko. Galit na galit si Yanilin. Nang maisip niya ang kanyang malinis, magandang likod na nakikita ng estranghero na ito, at ang katotohanan na niyakap pa niya ito, nakaramdam ng sobrang kahihiyan at galit si Yanilin na maaari siyang mamatay. Nagkibit balikat si Lito, problema mo iyan. With that, tumalikod siya at umalis. Galit na galit si Yanilin at hinaronggan siya, tumigil ka. Dapat kang humingi ng tawad dito, kung hindi, hindi ka pinapayagang umalis. Wala akong ginawang mali, bakit ako hihingi ng tawad? Mahinahong sagot ni Lito. Anong nangyayari? Dalawang lalaki ang lumitaw. Ang mas matangkad na nagsalita ay nagngangalang Lander Cheng, nakadamit ng nakaistilong pananamit, nagbigay siya ng vibe ng isang taong mayamang background. Ang isa, isang mapatla at matambok na lalaki, ngunit may dalang mayabang na kilos. Ang kanyang pangalan ay Roel Zhu. Roel, nasa oras ka lang. Sinamantala ako ng lalaking ito at ayaw humingi ng tawad. Sabi ni Yanilin. Si Roel Zhu, ang pinakamaskulado at tuso sa kanilang bilog, ang madalas nilang kausap tuwing may problema. Naglalakad palapit kay Lito, si Roel, habang ang kanyang malaking tiyan ay tumutulak kay Lito, mayabang na nagtanong, ano ang nangyayari? Tumatakbo ka ba rito? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Walang pakialam na sinabi ni Lito, move. Oh, so akala mo matapang ka ha? Sino ka ba? Si Roel ay nakatayo habang ang isang kamay ay nasa kanyang balakang habang ang isa ay nakaturo sa ilong ni Lito. Maniwala ka man o hindi, isang suntok mula sa akin ay makakapagpalipad sa iyo. Mas mabuting humingi ng tawad ka agad. Nanunuya si Roel. Sa susunod na segundo, nahuli ang kanyang daliri. Sa isang bahagyang pag-ikot mula kay Lito, naramdaman ni Roel na parang mapipiga ang kanyang daliri, umiiyak sa sobrang sakit. Nang makita ni Lander Cheng ang sitwasyon, humakbang si Lander para magbigay ng kamay, nang biglang may boses mula sa likuran niya, lahat, tumigil kayo. Lumingon ang lahat para makita si Yuyan na nakatayo sa tabi ng pinto ng banyo. Yuyan, ang ganda mo ngayon, bulalas ni Lander habang nanlalaki ang mga mata nang makita si Yuyan.
Hindi siya pinansin, tumingin si Yuyan sa loob at saglit na natigil ang ekspresyon niya nang makita niya si Lito. Hinawakan siya ni Yanilin, malungkot na nagreklamo, "Darling, ipaghiganti mo ako, hinaras ako ng taong ito." Lumapit si Yuyan kay Lito at nginitian siya ni Yanilin. "Makikita mo, ang aking matalik na kaibigan ay tiyak na magtuturo sa iyo ng isang leksyon." Gayunpaman, kumagalpak ng tawa si Yuyan at nagtanong na may banayad ngunit nagulat na tono, "Bakit ka andito?" Sumagot si Lito, "Chairman Son. Kaya kilala mo ang aking tiyuhin," sabi ni Yuyan, tuwang-tuwa. "Yuyan, hindi mo ba ako ipaghihiganti? Bakit mo siya kachat?" Nagpout si Yanilin bilang reklamo, pagkatapos ay biglang may naalala. "Sikreto mo kaya siya?" Agad na tinakpan ni Yuyan ang kanyang bibig, "Huwag kang magsalita ng kalokohan. Bumaba muna tayo." Nang makarating sila sa ground floor, hinailan ni Lander si Yanilin, "Sino ang lalaking ito? Ano ang relasyon niya kay Yuyan?" Umiling si Yanilin, "Hindi rin ako sigurado." Medyo lumamig ang ekspresyon ni Lander. Kung ang lalaking ito ay may mga disenyo kay Yuyan, mas mabuting hindi niya ito sisihin sa hindi pagmumukha. Di nagtagal, oras na para sa segment ng pagbibigay ng regalo, at lahat ay nagsimulang magpresenta ng kanilang mga regalo. Ang pamilyang Lan ay nakikilala, at ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay natural na walang kakapusan sa pera. Bukod pa rito, si Yuyan ay may pambihirang katayuan, at ang mga Reg Along na tanggap niya ay pawang mga alahas at mga handbag na may pangalang tatak at iba pa. Lumapit si Lander at naglabas ng pulang brocade box, "Buksan mo at tingnan mo." Binuksan ni Yuyan ang kahon, sa loob ay isang napakakinang na gemstone na kwintas. Napanganga ang mga tao sa pagtataka nang makita nila ito. Masiglang sinabi ni Lander Cheng, "Ginawa ito ng isang Belgian craftsman na kinomisyon ko, lalo na para tumugma sa iyong kilos." Ngumiti si Yuyan, "Salamat. Talagang pinag-isipan ito ni Master Cheng." "Oo, mukhang bagay talaga ang dalawang ito." Ang pamilyang Cheng ay isang matatag na pamilya ng mga kagamitan sa pilak, at mukhang perpektong tugma sila sa pamilyang Lan. Malinaw ang hangarin ng karamihan na humingi ng pabor, ngunit hindi sila pinansin ni Yuyan, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang lumingon kay Lito. Agad na lumungkot ang mukha ni Lander, at mariing sinabi niya, "Anong klaseng regalo ang dala mo, paano kung hayaan mo kaming makita?" Umiling si Lito, "Wala akong dala. Hehe. Lumalabas para kumain at uminom ng libre, hindi man lang nagdadala ng regalo, hindi mo talaga naiintindihan ang mga patakaran," umiling-iling na sabi ni Lander. Tila sumang-ayon ang lahat na si Lito ay medyo bastos. Gayunpaman, mabilis na sinabi ni Yuyan, "Nakaranas ako ng panganib kahapon, at iniligtas niya ako. Iyon ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa aking kaarawan sa taong ito." Dahil doon, lumingon siya kay Lito at ngumiti sa kanya, at ngumiti rin si Lito sa kanya. Ang mukha ni Lander ay naging sobrang pangit, at uminom siya ng isang baso ng alak. Maya-maya, medyo nalasing si Lander at lumingon kay Roel, "Bro, bibigyan kita ng gawain. Kapag natapos mo ito, sayo na ang bago kong sports car." Lumiwanag ang mga mata ni Roel, "Bro, alam kong hindi mo gusto ang batang iyon. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang manatili dito." With that, tumayo siya at naglakad papunta kay Lito, "Hoy, about that thing kanina, hindi pa tayo tapos mag-usap." "Anong bagay?" Walang pakialam na tanong ni Lito. "Don't play na bingi sa akin. It's about you hurting my finger. Masakit pa rin," sabi ni Roel, na nakatitig sa kanya. Sinabi ni Yuyan, "Roel, kaarawan ko ngayon. Pwede bang tumigil ka na sa panggugulo?" Sinabi ni Roel, "Hindi, kailangan kong i-clear ito ngayon. Hindi pa ako napahiya ng ganito sa buong buhay ko." May sasabihin pa sana si Yuyan, ngunit pinigilan siya ni Lito, nagtanong, "Ano ang gusto mo?" Ngumisi si Roel, "Easy, pabaya ako kanina. Tere na ulit." With that, tinuro niya si Lito, "Anak, kung hindi ka pumayag, hindi ka tunay na lalaki." Kinunot ni Lito ang kanyang mga labi, "Okay. Si Roel ay isang Muay Thai practitioner." "Oo, balita ko nag-imbite siya ng isang Muay Thai expert at 10 taon na siyang nag-aaral. Mukhang hindi niya kakampi ang binatang ito, malamang makukuha niya ang maikling dulo ng stick." Nagbubulungan ang mga tao sa kanilang sarili. Medyo kinakabahan din si Yuyan. Kahapon isang galaw lang ang ginamit ni Lito, hindi niya masabi kung gaano talaga kagaling si Lito. Pumasok sina Lito at Roel sa looban. Sinabi ni Roel, "May isa pa akong kondisyon, kung sino ang matalo, umalis ka agad dito." Real rolling? Yung tipong nakahiga ka sa sahig at gamulong-gulong, "Do you dare to agree?" Tumingin si Roel kay Lito na parang wala siyang kwenta. Tumanggaw si Lito, mukhang kawili-wili. Kawili-wili.
Ngumuso si Roel at naisip, tingnan natin kung paano ka umiyak mamaya. Mahigit 10 taon na siyang nagsasanay ng Muay Thai at isa ng eksperto, tiwala na kaya niyang talunin ang mahinang ito sa pulp sa 10 galaw o mas kaunti. Kabanata 953. Excited na nagtipon ang mga bisita. Kahit sino ay makikita na si Roel Zo ay naghahanap ng gulo sa binatang ito. Sa isang kisap mata, hinubad ni Roel ang kanyang Amerikana, nagpakawala ng dagindong, at sinuntok si Lito. Ang kanyang paggalaw ay parehong tumpak at mabangis, dahilan upang ang mga tao ay sumigaw ng sunod-sunod. Tumabi si Lito at siko si Roel sa likod, dahilan para matamba si Roel sa kanyang mukha. Hahaha! Nagtawanan ang mga tao. Tumahimik kayo. Umungol si Roel, ang kanyang mukha ay nagiging berde sa galit, nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Anak, kanina lang ako nawalan ng bantay, huwag kang masyadong masaya. Pinunasan ni Roel ang kanyang ilong, baka sa kanyang mukha ang kawalan ng kasiyahan. Nang matapos ang kanyang mga salita, muli siyang sumuntok. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Lito, sa halip ay direktang hinawakan ang kanyang palso at itinapon siya sa sahig. Napasubsob muli si Roel sa kanyang mukha. Paano ito? Isang pakiramdam ng pagtataka ang pumuno sa puso ni Roel. Hindi man lang siya makaipon ng kaunting pagtutol laban sa kontrol ng bata. Maaaring payat ang binata, ngunit kasing lakas ng bakal ang pagkakahawak niya. Hey, kahit ganon, hindi naman siguro siya ang katapat sa akin. Napanatili pa rin ng puso ni Roel ang buong pagtitiwala. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, si Lito ay nagpakita na sa kanyang harapan, na nagpatama ng suntok sa kanyang tiyan. Malakas na bumagsak si Roel sa sahig, natagpuan ang kanyang sarili na hindi na makatayo. Ito ay isang kakaibang sitwasyon, hindi siya nakaramdam ng sugat, ngunit ang kanyang buong katawan ay walang lakas. Hindi makatayo. Natalo siya sa 3 galaw lang, sa hindi inaasahan. Kaya, hindi gaanong napuruhan si Roel. Ang mga bisitang nakatingin ay umiling lahat, itinuro at sinenyasan si Roel. Lumayo ka, walang pakialam na sabi ni Lito. Namula ang mukha ni Roel, at bagamat puno siya ng pang-aalipusta, wala siyang kapangyarihang lumaban. Maya-maya, nakaramdam siya ng kaunting lakas, tumayo, at nagplanong umalis. Teka lang, noong sinabi kong lumayo, ang ibig kong sabihin ay gamulong ka sa sahig, sabi ni Lito. Lumukat ang mukha ni Roel, sobra na yan, bata. Nagkibit balikat si Lito, ito ang dati nating kasunduan, ano ang gagawin mo kung ako ang talo? Nanlamig ang mukha ni Roel. Kung natalo si Lito, natural na kailangan niyang umalis sa paningin ng publiko. Kaya lang, hindi niya inaasahan na siya ang matatalo. Think you can tell me na lumayo? Sino ka sa tingin mo? Malamig na sagot ni Roel. Lumapit si Lander Cheng at sinabing, nagbibiro lang ako kanina. Bakit mo siniseryoso? Masyado kang petty. Hehe. Umiling si Lito, isang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Sa tingin mo hindi ko alam na ikaw ang nag-provoke sa kanya para guluhin ako. Nagbago ang mukha ni Lander, huwag mo akong sir-an. Hayaan mong bigyan kita ng isang piraso ng payo, habang ikaw ay naghahasik, gayon din ang iyong aani. Hindi na mapakali si Lito na makipagtalo sa kanila at tumalikod na para umalis. Ungol ni Lander, sino ka sa tingin mo para turuan ako ng leksyon? Kinuha ni Lito ang isang tinidor mula sa mesa, at basta-basta itong inihagis. Lumipad ang tinidor sa tainga ni Lander, ibinaon ang sarili sa dingding sa likuran niya. Nang tingnan ito, si Lander ay namutla na parang multo. Alam niya na ito ay isang solidong marmol na pader. Walang pakialam na sinabi ni Lito, diyan nanggagaling ang tiwala ko. Gustong sumagot ni Lander, ngunit nang ibukan niya ang kanyang bibig, hindi siya nang ahas na magbitaw ng salita. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng kamatayan na bumabalot sa kanya. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na ang binatang ito ay hindi dapat gawing trifle. Maya-maya lang, may nagkakagulo sa labas. Sumilip si Gary, biglang naging malungkot ang kanyang mukha, mapahamak, bakit dumating ang Fire Cloud Gang? Tinanong ni Lito, ano ang mali? Umiling si Gary. Hindi mo alam. Ang Woo Yun-hol at ang Lan family ay sinumpaang magkaaway. Ang pagdating nila ngayon ay tiyak na walang magandang intensyon. Habang nagsasalita siya, isang marangyang sasakyan ang huminto sa pasukan. Lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim, magalang na binuksan ang pinto ng kotse. Sumunod, lumabas ang isang pares ng puti nyebe, mahaba at magagandang binti. Kasunod nito, isang babaeng nakasuot ng pulang cheongsam na naglalabas ng matapang na aura ay lumitaw sa harap ng karamihan. Miran Shangguan, ang batang miss ng Woo Yun-hol, siya ba? Ilang bisita na nakakilala sa kanya ang nagsalita sa mahinang boses. Ang Woo Yun-hol ay isa ring martial lineage na naipasa sa mahigit 100 taon.
Sila ay mga dalubhasa sa paggamit ng apoy. I heard she just turned 20 this year, truly she is immeasurable. Ang isa pang panauhin ay umiling, lagi nang minamaliit ni Meiran ang pamilya Lan. Dapat ay dumating siya ngayon upang samantalahin ang kaarawan ni Yuyan Lan upang pukawin ang gulo. Sa harap ng mga tsismis sa paligid niya, si Meiran, na tila hindi apektado ng alinman sa mga ito, ay matapang na pumasok sa tirahan ng Lan. Sa bawat hakbang niya, makikita sa mataas na hiwa ng kanyang cheongsam ang nakakaakit na itim na tato sa kanyang binti. Ang kanyang hitsura ay nakakabighani sa mga lalaking naroroon, na halos naglalaway sa kanila. Balita ko ngayon ay kaarawan ni Miss Lan, kaya nagdala ako ng isang espesyal na regalo para sa iyo. Inilabas ni Meiran ang isang napakagandang nakabalot na kahon at inihayag na may nakangiting mukha. Hindi na kailangan. Malamig na sagot ni Yuyan. Bahagyang kumerba ang labi ni Meiran. Hindi ka man lang ba titingin sa loob para makita kung ano ang laman nito? Ay guarantee na magugulat ka kapag nakita mo na. Nang marinig ito, kinuha ni Yuyan ang kahon, binuksan ito, at agad na namutla ang kanyang mukha. Sa loob ng kahon ay isang malinis na pinutol na daliri, pinalamutian ng isang singsing na natatangi sa pamilya Lan. Huling beses na namatay ang isang lalaki mula sa aking pamilyang Lan, ito ay iyong ginagawa pagkatapos ng lahat. Pinandilatan ni Yuyan si Meiran na may malamig na tingin. Ngumiti lang si Meiran, lumabas siya sa teritoryo ng aming Woyun Hall, karapat-dapat ang kanyang kamatayan. Kumunot ang kilay ni Yuyan, at the very least, dapat sinabi mo sa amin, baka nag-trespass lang siya nang hindi sinasadya. Humikab si Meiran, wala akong pakialam kung sinadya niya o hindi, sinumang miyembro ng pamilya Lan na tumuntong sa teritoryo ng aking Woyun Hall ay makakatagpo lamang ng kamatayan. Galit na sumagot si Yuyan, ang iyong Woyun Hall ay labis na nananakot. Si Meiran, hindi napigilan, ay nagbunsod, hey, hindi makatiis. Pagkatapos ay lumaban ka. Kapag natalo ka, ibibigay mo ang teritoryo ng pamilyang Lan. Malamig na sinabi ni Yuyan, dapat mong ibigay ang salarin. Napangiti si Meiran, depende iyan kung may kapangyarihan ang pamilya mong Lan. Umiling si Yuyan, hindi kita lalabanan. Nasaksihan ng eksena, humakbang si Gary para mamagitin, Miss Shangguan, hindi makikinabang kaninuman ang pag-udyok ng mga hindi pagkakaunawaan tulad nito. You old fool, mind your own business. Dahil gusto mong idikit ang ilong mo dito, haharapin muna kita. Sagot ni Meiran Shangguan. Pinisil niya ang kanyang palso at isang maikling letigo ang lumitaw sa kanyang mga kamay, isang mahinang patong ng apoy na sumasayaw sa letigo. Nagbago ang mukha ni Gary, ikaw na masamang babae. Si Yuyan, na hindi nakayanin ang isang maling mangyari, ay lumabas at sinabing, kung pipilitin mong lumaban, kung gayon, maglaban tayo. Nagsimulang magsabunutan ang dalawa. Sa una, pantay-pantay sila, ngunit nasugatan si Yuyan at unti-unting nanghina. Nasugatan ka, mukhang nasa panig ko ang kapalaran. Nanlamig ang mga mata ni Meiran, at sa pamamagitan ng letigo, hinampas niya si Yuyan. Sa isang iglap, pumutok ang balat at nahati ang laman. Ang ganda ng mukha mo. I think it would be interesting to ruin it, sabi ni Meiran na may kasamang ngiting halimaw. Dahil doon, itinaas niya ang kanyang letigo at inihampas ito sa mukha ni Yuyan. Sa gitna ng paghihingal ng lahat, may biglang sumulpat na kamay, sumalo sa letigo. Tinitigan ni Meiran ang binata na biglang sumulpat sa kanyang harapan, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Itinapon ni Lito ang letigo, tumalikod at tinulungang tumayo si Yuyan, nagtanong, okay ka lang? Umiling si Yuyan, ang mga mahahalagang bahagi ay hindi nasaktan. Nako, sino kaya itong gwapong binata? Tumingin si Meiran kay Lito at bahagyang hinaplos ang kanyang mga labi, pwede ka bang maging boyfriend ni Miss Lan? I wonder kung sinong young master ka ng pamilya. Sumulyap si Lito sa kanya nang walang pakialam, umalis ka. What did you say? You told me to get lost. Nanlaki ang mga mata ni Meiran sa hindi makapaniwala, na parang hindi makapaniwala sa sarili niyang mga tenga. Sinabi ni Lito, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Natigilan si Meiran, dahil sa kaba o paghanga, hindi pa niya nakilala ang isang lalaking nang ahas na pretuhin siya ng ganito. Ikaw, masyado kang mayabang, hindi mo man lang isinasaalang-alang ang Fire Cloud Hall ko, pinag-cross ni Meiran ang kanyang mga braso sa ibabaw ng kanyang dibdib, nag-striking ng beast charming pose, sa buong capital city, walang gaanong naglalakas loob na gawin iyon. I wonder where you are from. Si Lito, na nakasandal kay Yuyan, ay nagsabi, pahinga ka na. Ganap na hindi pinapansin ng isa, si Meiran ay nagngangalit sa galit. Ipinadyak ang kanyang paa sa pagkabigo, ipinahayag niya, kung patuloy mo akong hindi papansinin, susunugin ko ang lugar na ito.
Maaari mong subukan, sagot ni Lito. Malamig na sumangot si Meiran, pinitik ang kanyang latigo. Sa sumunod na segundo, nakakuha si Lito ng fruit knife at inihagis ito. Agad na naputol ang latigo ni Meiran sa dalawa. Umalis ka, o ang mga kamay mo ang susunod na mapuputol. Ang kilos ni Lito ay nagyelo, ang kanyang tono ay may dalang hindi maikakailang makapangyarihang utos. Pinagmamasdan sina Lito at Yuyan na paalis, bahagyang itinaas ni Meiran ang kanyang kilay, ang kanyang mukha ay sumisigaw ng pagsuway. Pagbalik sa kanyang karwahe, inutusan ni Meiran ang kanyang nasasakupan, imbestigahan mo ang background ng lalaking iyon. Tanong ng nasasakupan, dapat ba natin siyang alagaan? Umiling si Meiran, I'm very interested in him. Kahit nahaharapin ko siya, gusto ko munang magsaya. Salamat, niligtas mo ulit ako. Sa kwarto, ipinahayag ni Yuyan ang kanyang pasasalamat kay Lito. Sinabi ni Lito, wala lang, hindi ko lang kayang tumayo at panoorin ang babaeng iyon ng labis na nang-aapi ng mga tao. Dahil okay ka na, mauna na ako at aalis na. Nang malapit nang umalis si Lito, pinigilan siya ni Yuyan, ipinahayag ang kanyang pag-aalala, dahil sa karakter ni Meiran, natatakot ako na hindi kanya pakakawalan ng madali. Dapat kang mag-ingat. Tumawa si Lito, kung susundan niya ako, malas niya iyon. Umiling si Yuyan, ang kanyang flaming fire across miles, ay sinasabing napakalakas, hindi mo siya dapat basta-basta baliwalain. Sa isang tugon, umalis si Lito nang may mahabang hakbang. Sa sandaling ito, pumasok si Gary, magalang na sinabi ni Yuyan, Tito. Tumango si Gary, nagtanong, bakit parang nag-aalala ka? Sinabi ni Yuyan, nag-aalala ako nag-aantay si Meiran kay Lito. Ha. Nang marinig ito, napaatras si Gary at tumawa, sa iba pang mga bagay, maaari kang mag-alala, ito ay isang bagay na hindi mo kailangang alalahanin. Bakit? Maaaring hindi isang top-notch master si Meiran, ngunit siya ay mabangis at mahirap pakitunguhan. Mukhang nalilito si Yuyan. Kilala mo ba kung sino talaga si Lito? Mahiwagang tanong ni Gary. Umiling si Yuyan. Tumawa si Gary, sabihin mo sa akin, ano ang apelyido ng batang grandmaster na iyon? Nang hindi nag-iisip, si Yuyan ay sumigaw, Argel. Pagkasabi nito, huminto siya, puno ng pagtataka ang kanyang mukha, ibig mong sabihin. Si Lito Argel ang batang grandmaster. Tumango si Gary, sakto, nakita ko sa sarili kong mga mata kung paano niya natalo ang grandmaster. Paano siya maaaring sakta ni Meiran? Sa gulat pa rin, bumulong si Yuyan, hindi nakakagulat na ang kanyang kilos ay naiiba sa iba. Kaya, siya ang batang grandmaster. Girl, kung mapagtagumpayan mo si Master Argel, hindi lang ikaw at ang buong pamilya Lan, kundi kahit ako, makakasakay sa mga coattails ng iyong kapalaran. Si Gary ay commandant. Namula ang mukha ni Yuyan, at sumimangot siya, Tito, anong kalokohan ang binubulalas mo? Kinaway-kaway ni Gary ang kanyang kamay, na tumatawa, nagbibiro lang ako, huwag mong isa puso. Tinakpin ng kamay ni Yuyan ang kanyang dibdib, ang kanyang isip ay umiikot. Ang pagkaalam na si Lito ang batang grandmaster, sinong babae ang hindi kikiligin sa kanyang puso? Kabanata 954. Pag-alis sa bahay ng pamilyang Lan, handa na si Lito na bumalik sa kanyang hotel. Guwapo, pwede mo ba akong bigyan ng favor? Isang umaasam na ina, nakausli ang tiyan at buong katawan, ang hamarang sa kanya sa gilid. Iniwasan siya ni Lito ng sulyap. Itinaas ng babae ang bag sa kanyang kamay at sinabi, ako ay 6 na buwang buntis at hindi ko kayang dalhin ang lahat ng mga bagay na ito. Matutulungan mo ba ako? Nanatiling tahimik si Lito, na iniwang medyo balisa ang buntis. Please, pakiusap niya. Ngumiti si Lito sa kanya. Oo naman. Pagkatapos ay kinuha niya ang cargado mula sa buntis at sinundan ito sa isang residency. Dito na, binuksan ng buntis ang pinto. Sa pagpasok ni Lito sa loob, ang babae, maliksi bilang isang lunok, ay biglang naglunsad ng hampas ng palad sa likod ni Lito. Thud! Gayunpaman, siya ay naitaboy ng isang malakas na puwersa at bumagsak ng husto sa sahig. Tumingin sa kanya si Lito at sinabing, maaari mo nang alisin ang unan sa ilalim ng damit mo. Nagbago ang kulay ng mukha ng babae nang ilabas niya ang unan sa kanyang tiyan at pinunasan ang mga bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Guwapong lalaki, ang lakas mo talaga, kahanga-hanga ka. Kasabay ng tunog ng palakpakan, lumabas ang isang figure na kasing kislap ng apoy. Si Meiran Xiangguan iyon. Naglakad siya patungo kay Lito nang may mapang-akit na mga hakbang, tumatawa ng nakakaakit. Kakaibang halimuyak ang lumabas sa kanyang katawan. Miss. Napasulyap kay Meiran ang babaeng nakabalat kayo bilang buntis. Kumaway ng kamay si Meiran at agad namang umalis ang babae.
Tumingin si Lito kay Miran, baka sa kanyang mukha ang kawalan ng pakialam. Anong problema? Tanong niya. Lumapit siya, nakakaakit ang ngiti niya. Oh, don't tell me na kulang ka sa pasensya. I specifically invited you over, and this is how you react. Sumimangot si Lito, kung wala nang iba, aalis na ako. Nang tatalikod na sana siya, pinigilan siya ni Miran, wala ka bang nararamdamang kakaiba? Baka medyo nahihilo. Walang epekto sa akin ang makamandag mong pabango. Diretso ang pagsabi ni Lito. Agad na lumungkot ang kanyang mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sino ka? Ang halimuyak na ito ay sekretong recipe ng aking angkan, paano ka magkakaroon ng panlunas? Mahinahong sumagot si Lito, wala akong panlunas. Nakakonsumo lang ako ng lason na 1,000 beses na mas mabisa kaysa rito. Nagyayabang ka, patay ka na sana. Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ni Miran. Hey, talagang nalason ka na. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mong kontrolin ang iyong daloy ng enerhiya, tingnan kung hindi masakit ang iyong dantian, sabi ni Lito. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ni Miran at sinimulan niyang manipulahin ang daloy ng kanyang enerhiya, para lamang makaranas ng biglaang, matinding sakit sa kanyang dantian. Tsaka, tingnan mo ang mga kuko mo, hindi ba nagsisimulang maging purple ang dulo? Nagpatuloy si Lito. Tumingin si Miran sa kamay niya at totoo nga, ito nga ang sinabi niya. Kailan nangyari iyon? Nawala ang nakakaakit ng ngiti sa kanyang mukha, napalitan ng pagkabigla. Nang may ngiti, si Lito ay nagsimulang mag-bluff, ang aking ninuno ay ang hari ng gamot ng nakaraang dinastiya. Tumagal ng 200 taon upang maperpekto ang lason na ito, na walang panluna sa mundo. Kung hindi ma-detox sa oras, ito ay sesubog at mamamatay bukas ng umaga, at ang kamatayan ay magiging lubhang nakakatakot. Nagbago ang mukha ni Miran, hindi. Imposible. Napabuntong hininga si Lito, pagkita mo sa iyong kagandahan, sayang kung mamatay ka. Sasabihin ko sa iyo kung paano mag-detoxify. Kumuha ka lang ng 3 litro ng ihi ng batang lalaki, magbabad sa paligaw ng eksaktong 12 oras hanggang sa pawisan ka ng buo. Ang lason ay maaaring ilabas sa pamamagitan ng pawis. Sa sinabi nito, kumaway si Lito sa kanya, good luck, beauty. Pagkatapos ay tumalikod siya, binuksan ang pinto, at umalis. Pumasok ang babaeng kasama kanina ni Miran at nagtataka, Miss, bakit mo siya pinakawalan? Hindi mo ba siya tuturuan ng leksyon? Si Miran ay nagngangalit, turuan mo siya ng leksyon. Bilusin mo at iuwi mo na ako. Habang naglalakad ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao, how dare he lason ako, hindi kita bibitawan. Kinabukasan, pumunta sina Lito, Gary, at Willie Zhang sa itinalagang lokasyon upang dumalo sa eksibisyon ng pamilya Beyo. Isa itong sinaunang mukhang mansyon na matatagpuan sa gitna ng magagandang natural na tanawin. Sa maliwanag na bulwagan, mayroong 12 ng mga upuan na nakaayos mula sa harap hanggang sa likod batay sa katayuan sa lipunan. Ang upuan ni Lito ay nasa likuran. Nang mahanap niya ang upuan niya ay umupo na siya. Maya-maya pa'y umabot na sa kanyang pandinig ang boses ng 2 taong nagsasalita ng mahina sa pag-uusap sa unahan niya. Nakakakatuwa na sinadyang ilabas ng pamilyang Beyo ang balita tungkol sa artifact, kung tutuusin, kung sino man ang nagmamay-ari ng ganoong kayamanan ay hindi gugustuhing malaman ng kahit sino, para maiwasan ang pagnanasa ng kontrabida. I guess they're trying to look the snake out of the hole. Paano kaya yon? Hininaan ng tao ang kanilang boses, hey, malamang hindi mo alam. Kamakailan lang, may isang tao sa Lux Nation na nangongolekta ng nangungunang 10 artifact, parang halos tapos na. Sa tingin ko, sinusubukan ng pamilyang Beyo na ilabas ang taong iyon, at pagkatapos ay umani ng hindi naghahasik. Mukhang makatwiran, ang pamilyang Beyo ay talagang marunong maglaro ng kanilang mga baraha. Nang marinig ito, pumulupot ang labi ni Lito, nanlamig ang kanyang mga mata. Kung ang pamilyang Beyo ay maglakas loob na pag-imbutan kung ano ang hindi nila dapat gawin, hindi niya maiisip na makita ang pamilyang ito na nawasak. Sa sandaling iyon, sa pagtaas ng kaguluhan, isang pulang figure ang dahan-daang pumasok sa silid. Nang makita ang bagong dating, maraming tao ang tumayo, lahat ay bumati ng may paggalang, Miss Shangguan. May nagtanong na may halong pag-aalala, Miss Shangguan, medyo namumutla ka, okay na ba ang pakiramdam mo? Kalmadong sagot ni Miran Shangguan, wala talaga. Insomnia lang kagabi. Kasunod nito, buong pagmamalaki niyang dumaan sa mga nagkukumpulang tao. Sa sumunod na segundo, nakita niya si Lito, at ang kanyang magandang mukha ay agad na lumungkot. Gayunpaman, ito ay isang malaking pagtitipon, at hindi nararapat na magpakita ng kahit ano, kaya't tinitigil lang niya si Lito ng masama.
Kagabi, inakala niyang siya ay nalason at, ayon sa pamamaraan ni Lito, naligo sa ihi ng bata, at ito ay nagbigay sa kanya ng magaspang na gabi. Sa pagkuha sa pagsusuri ng doktor, sinabi niya na ito ay isang karaniwang lason na hindi nakamamatay. Galit na galit si Mira na gusto niyang patayin ang taong ito sa lugar. Lumaki siya nang walang sino mang gumagawa ng kalokohan sa kanya sa ganitong paraan. Umikot ang mga mata niya, nag-isip siya ng magandang plano para makipagbalikan sa kanya, at sinadya niyang itinaas ang boses, "Bastos, bakit nandito ka rin?" Nang marinig ito, naging curious ang lahat, "Miss Shangguan, may away ba kayo sa kanya?" Para siyang naging isang dramatikong artista, agad na namula ang mga mata ni Miran, "Parang may mali, naglalakad lang akong mag-isa kahapon, marahil ang aking figure ay masyadong kaakit-akit." Ang lalaking ito ay talagang niyakap ako ng mahigpit, at nagsalita ng mga salitang puno ng maalay na insinuasyon. Nang marinig ito, nagalit ang mga tao, itinuro nila si Lito at sinabing, "Binata, ginawa mo ba talaga ang bagay na iyon?" Sumulyap si Lito kay Miran, walang pakialam na sinabi, hindi ako naaakit ng kanyang figure." Nang marinig ito, naging berde ang mukha ni Miran dahil sa kahihiyan. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya, "Dalaga ako, ganito ang nangyari, hindi ako nakatulog kagabi." Hindi nakakagulat na mukhang napakasakit ni Miss Shangguan, lahat ng ito ay dahil sa hamak na ito. Isang abala kay Lito ang nagsabi, "Umalis ka lang, hindi ka welcome dito." Sa panunood ng lahat na nakikipagtulungan kay Lito, ipinakita ni Mira ng isang matagumpay na ngiti. Walang pakialam na sinabi ni Lito, "Sinabi ko sa iyo, nagsisinungaling siya, hindi ako interesado sa kanya." Ha, binata, nakakapagsalita ka talaga ng dilat ang mga mata. Sa anyo at hitsura ni Miss Shangguan, sinong lalaki ang hindi matitinag? Tama, tingnan mo ang sarili mo. Malamang hindi mo man lang mahahawakan ang kamay ng babae. Nakita mo ang alindog at kagandahan ni Miss Shangguan, nawala ka sa isip mo sandali. Kung ayaw mong umalis, dapat humingi ka ng tawad. Domineering ang karamihan. Mabilis na lumapit si Garrison at nagpaliwanag, "Kilala ko ang binatang ito, hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay." Sabi ni Miran, "Iminumungkahi ba ni Chairman Son na nagsisinungaling ako?" "Bakit ko siya? Ako si Miran Shangguan, Sir On siya." "Oo, bakit sasalungat si Miss Shangguan sa lalaking walang kabuluhan?" Ang karamihan ay tila sumang-ayon at natukoy na si Lito ay isang bastos. Mga Ginoo, ano ang lahat ng kaguluhan tungkol sa? Sa sandaling iyon, dumating si Asyong Beyo, na sinundan ng tatlong matatanda. Mabilis na sumaludo ang mga tao, at may nagsabi kay Asyong tungkol sa bagay na iyon. Labis na nagulat si Asyong, talagang nangyari ito. Ang pamilyang Beyo ay hindi tumatanggap ng mga bastos na tao, mangyaring umalis. Nagpakita ng matagumpay na ekspresyon si Miran. Sandali lang. Sa oras na iyon, isang malutong na boses ang pumasok, at isang magandang babae na naka-green na damit ang mabilis na pumasok. "Maricel, anong ginagawa mo dito?" Sinabi ni Asyong sa mahinang boses habang ipinakilala siya sa karamihan, "Siya ang personal na kasambahay ng aking anak." Sinabi ni Maricel, sinabi ng ginang na maaari niyang patunayan si Mr. Lito, at sinabing hindi siya isang maldito. Umaasa siyang itigil na ng lahat ang pagpapahirap sa kanya. Pagkarinig nito, agad na napuno ng pagtataka ang mga mukha ng lahat. Maging si Lito ay nawala ng pagmamatiyag. Ang anak ni Asyong, na tila hindi niya kilala. Bakit siya nagsasalita para sa kanya? Bulalas ni Miran, karaniwang nag-iisa si Miss Beyo, umiiwas sa mga makamundong gawain. Nakakagulat na makita siyang sumama sa ganoong kasabikan sa pagkakataong ito. Binigyan niya si Lito ng ibang uri ng tingin, "Hindi ko akalain na kilala mo siya." Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya, ayaw na niyang makisawsaw pa siya. Dahil nagsalita na si Miss Beyo, sa palagay ko ay dapat na natin itong iwan, nagsimula na ring maghiwa-hiwalay ang mga tao. Gayunpaman, ang titig na tinitingnan ni Asyong kay Lito ay biglang naging malungkot. Ang binatilyong ito ba sa kanyang harapan ay ang Kuya Lito, na binanggit ni Ning. Kahit ano pa ang hitsura niya, ang binata ay tila hindi kapansin-pansin. Pagkaalis ng lahat, tinanong ni Lito si Gary, sino si Miss Beyo? Bakit tila mataas ang pagpapahalaga sa kanya ng lahat? Hindi mo siya kilala. Nagulat si Gary. Umiling si Lito, at may nagtatanong na tingin sa kanyang mukha, ipinaliwanag ni Gary, talagang kakaiba. Kung tungkol kay Miss Beyo, siya ay talagang pambihira. Ang kanyang martial talents ay hindi kapani-paniwalang mataas. Kahit na siya ay wala pang 20, siya na ang pinakamalakas na miyembro ng Beyo clan. At saka, she's secretive about her whereabouts and keeps a low profile. Kakaunti lang ang nakakita sa totoong mukha niya. Katulad daw siya ng isang diyosa.
Nakikinig sa paglalarawan ni Gary, tumawa si Lito, talaga bang umiiral ang mga taong ito sa mundong ito? Those are just rumors. Without seeing her in person, who could be certain? Nagulat lang ako na pinanindigan ka niya. It's quite perplexing. Sabi ni Garrison na may pagtataka sa mukha. Dahil halos naunawaan na ni Lito ang sitwasyon, hindi na interesado si Lito at bumalik sa kanyang upuan. Pasensya na, late ako. Sa sandaling iyon, pumasok si Joshlyn. Nang makita ang pagdating, agad na napangiti si Asyong Beyo, bumuo ng ilang linya ng tawa, at magalang na binati, "Young Master Lin, hindi ka pa huli, perpekto ang timing." Pagkatapos ay lumingon siya sa mga tao at nagpakilala, "Hayaan mong ipakilala ko sa lahat, ang mabait na Young Master Lin, ang affiance ng aking anak na babae." Sa mga salitang iyon, ang ekspresyon sa mukha ni Lito ay nanlamig. May sumabog sa kanyang isipan, isa-isang pinagdugtong ang lahat ng mga pahiwatig. Sa bahagyang nanginginig na boses, tinanong ni Lito si Gary, ano ang buong pangalan ni Miss Beyu? Casual na sumagot si Gary, single name Ning Beyu. Kabanata 955. Boom! Tila sesubog ang utak ni Lito, dumadagandong ng malakas. Ning Beyu? Ning. Bigla siyang tumayo at naglakad ng mabilis patungo kay Asyong Beyu. Mahal na panauhin, mangyaring maupo. Magsisimula na ang eksibisyon, sabi ni Asyong na may seryosong mukha. Sinulyapan ni Joshlyn si Lito at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngunit kasama si Asyong, hindi siya makagawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Nagkunwari siyang walang pakialam at sinabing, anong klaseng okasyon ito? Hindi ba obvious na hindi mo alam ang rules? Hindi siya pinansin ni Lito at sinabi kay Asyong, gusto kong makita ang iyong anak. Nagbago ang mukha ni Asyong, ano? Imposible. Sa sandaling mabigkas ang mga salitang ito, nagkaroon ng ugong sa gitna ng karamihan. Nabaliw na ba ang batang ito? Talagang may katapangan siyang humiling ng pakikipagkita kay Ning Beyu. Oo, paano posibleng pumayag si Ning Beyu na makipagkita sa kanya? Sino sa tingin niya? Isang pulaka na gustong kumain ng karne ng sisni. Binata, anong gagawin mo pag makita mo si Ning? Hindi basta-basta nakakakita ng mga bisita ang anak ko. Malamig na tumanggi si Asyong. Ngumisi si Josh sa gilid, si Miss Beyu ang magiging asawa ko, mas mabuting huwag kang maghangad ng anuman. Sinulyapan siya ni Lito at umiling, hindi kanya pakakasalan. What did you say? On what basis are you saying that? Galit na sabi ni Josh. Walang pakialam na sumagot si Lito, dahil hindi kanya mahal. Nawala ang kulay sa mukha ni Josh sa isang iglap. Mas nakakahiya ang masabihan sa mukha niya na hindi siya mahal ng kanyang nobya kaysa masampal sa publiko. Hey, hindi niya ako mahal, mahal ka ba niya pagkatapos? Clearly see the difference between us. Mababa ang tingin sa lahat, sinabi ni Josh sa isang mapagmataas na tono, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magpakilala ngayon lang. Galing ako sa Martial World, ang pamilya ko na Lin ay isa sa 8 pamilyang brilyante ng Martial World. Sa puntong ito, umiling si Josh, sa palagay ko karamihan sa inyo ay hindi alam kung ano ang 8 pamilya ng brilyante. Sa madaling salita, ito ay isang pinakamataas na karangalan sa Martial World. Sumigaw si Asyong, kahit sa Martial World, ang pamilya Lin ay isang malakas na angkan, ang aking pamilyang Beyo ay pinarangalan na maging kaalyado sa pamilyang Lin. Nang marinig ang mga salita ni Josh, ang isang bahagi ng mga tao ay nataranta, hindi alam kung ano ang Martial World. Habang ang ilan sa mga taong nakarinig ng Martial World, ay hindi makapagsalita sa gulat. Ayon sa alamat, libu-libong taon na ang nakalilipas, nang maubos ang espiritual na enerhiya ng mundo, ang mga sinaunang martial artist ay lumikha ng isang espasyo at nagtatag ng isang bagong mas maliit na mundo, na kung saan ay ang martial world. Dahil nakakalap ito ng hindi mabilang na mga kayamanan ng langit at lupa, ang espiritual na enerhiya sa martial world ay mayaman, at ang haba ng buhay at talento ng mga tao ay higit na nalampasan ang mga ordinaryong tao. Ang mga inapo ng mga martial artist na iyon ay napapansin pa rin ang makamundong-mundong ito, tanging ang agwat sa pagitan ng dalawa ay nagiging sanhi ng paghamak ng martial world sa mundong ito. Pagkasabi noon, tumingin si Josh kay Lito at sinabi sa mas mataas na tono, kaya, hindi ka kwalipikadong ikumpara sa akin. Walang isip. Umiling si Lito. Anong sabi mo? Umungol si Josh, lumungkot ang kanyang mukha sa galit. Si Lito ay may kalmadong ekspresyon, ang pagkagusto sa isang tao ay walang kinalaman sa kanilang katayuan, ito ay dahil lamang sa tao mismo. Kung hindi mo man lang naiintindihan ang simpleng katotohanan ito, ano ka kung hindi isang walang isip? Ngumisi si Josh, speaking as if Miss Beyu in love with you, don't flatter yourself. You're just a prancing clown.
Sinabi ni Asyong sa malalim na boses, halika, itapon mo ang batang ito, hindi na muling tatantong dito. Pagharap kay Asyong, sinabi ni Lito, Tito, narito ako para humingi ng pabor. Malamig na sumagot si Asyong, sino ang tiyuhin mo? Sabi ni Lito, nagkita na tayo dati. Dinala mo si Ning sa bundok. Nakalimutan mo na ba? So ano? Inilayo ni Asyong ang kanyang mukha. Sinabi ni Lito, maaari ba akong humiling ng pribadong pag-uusap? Hindi na kailangan, magsalita ka lang dali. Sagot ni Asyong. Tumanggaw si Lito, diretso lang ako sa punto. Narinig kong may banal na sinaunang artifact ang Beiyu clan, totoo o hindi, hindi ko matiyak. Ano ba sayo? Malamig na sabi ni Asyong. Natatandaan ko na minsan ay may utang si uncle sa aking amo at nangakong papayag sa anumang itanong ng alinman sa amin, tugon ni Lito. Nanigas ang mukha ni Asyong, at nanatili siyang tahimik. Sinabi ni Lito, Tiyo, kung ikaw ay isang tao ng iyong salita, mangyaring ibigay sa akin ang artifact. Gusto mo ang artifact? Siguradong hindi maliit ang gana mo. Nanlamig ang tingin ni Asyong, ang buong katawan niya ay naglalabas ng nagbabantang aura. Tito, gusto ko ang divine artifact, hindi para sa pansariling pakinabang kundi. Magpapaliwanag na sana si Lito nang naiinip na iwinagayway ni Asyong ang kanyang kamay, ayokong marinig ito. Umalis ka na. Hindi mo na makukuha ang divine artifact at hindi mo na makikita si Ning. Mga bantay, itapon mo siya. Sa utos ni Asyong, lumapit ang ilang alipors upang akayin si Lito. Bamantong hininga si Lito at umalis, habang nakayuko ang ulo. Maaari siyang lumaban o puwersahang agawin ang artifact, ngunit dahil ang lalaki ay kanyang ama, nais niyang magpakita ng paggalang. Ang tirahan ng Beiyu. Sa hardin, sa ilalim ng trellis na natatakpan ng wisteria, isang batang babae na nakasuot ng puting damit ay tahimik na nakatayo. Si Ning Beiyu ay nagsuot ng mapayapa na ekspresyon, ang kanyang kagandahan ay nagkaroon ng isang matured na alindog, ang kanyang itim na buhok na pumapagaspas sa simoy ng hangin, na nagpapatingkad sa kanyang puting nyebe na balat. Miss. Si Maricel ay nagmamadaling tumawid sa hardin. Napabuntong hininga si Ning, ang kanyang boses ay parang silver bell ngunit puno ng pag-aalala. Sa wakas dumating na rin siya. Hindi lang iyon, hinihingi niya sa family head ang ancient divine artifact. Bulalas ni Maricel. Napakunot ang noo ni Ning Beiyu, malalim ang iniisip. Bakit kailangan niya sa divine artifact? Marahil ay narinig na niya ang napakalaking kapangyarihan ng divine artifact at gusto niyang gamitin ito para mapahusay ang kanyang cultivation level, mungkahi ni Maricel. Umiling si Ning, hindi ganoong klaseng tao si Brother Lito, dapat may dahilan siya. Miss, ganun pa rin ba ang tiwala mo sa kanya? Ilang taon mo na siyang hindi nakikita, may pag-aalinlangan na tanong ni Maricel. Si Ning ay tumingin sa malayo, ang kanyang payat na kamay ay nakalagay sa kanyang puso, kahit na matagal na kaming hindi nagkita, ang puso ko ay laging kasama niya. Sa pagtingin sa silwete ni Ning, napabuntong hininga si Maricel nang walang ingay, narito si Joshlyn at sinasabi niyang ikaw ang kanyang fiancé. Bahagyang dumidilim ang mukha ni Ning Beiyu habang nakapikit, walang makakapilit sa akin na gawin ang isang bagay na hindi ko gusto, kahit ang pamilya Lin. Bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata, at dalawang gintong apoy ang bumungad sa kanyang malinaw na mga mata. Sa isang iglap, nahati ang isang dahon sa kanyang harapan sa dalawang bahagi. Pagkatapos ng eksibisyon, bumalik sa kanyang pag-aaral ang nakatatandang kapatid ni Ning na may malamig na tingin sa kanyang mukha. Maaapektuhan ba ng mga kilos ng binatang iyon ang kasal? Ipinahayag ng ikatlong matanda ang kanyang pag-aalala. Humigop ng tsaa ang nakatatandang kapatid ni Ning, kung gayon, tapusin na natin ang kasal sa lalong madaling panahon, at ipadala ang balita. Kahit na gusto ng pamilyang Lin na mag-back out, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses. Sumimangot ang pangalawang elder at sinabing, ang mga problema ay nagmumula rin sa panig ni Ning. Malamig na ngumuso ang nakatatandang kapatid ni Ning, lalong pasaway at matigas na ang ulo ng babaeng ito, kailangan ko siyang disiplinahin. Nagbuntong hininga ang pangalawang matanda, may kakayahan ka bang gawin ito? Kilalang kilala na ang lakas ni Ning ay lumampas sa antas ng Grandmaster at siya ang una at pinakamalakas na miyembro ng pamilyang Beiyu. Naninigas ang mukha ng nakatatandang kapatid ni Ning, are you purposely trying to provoke me? Anyway, I will persuade her. Guro, gustong makilala kaniyang Master Lin, pumasok ang isang katulong at nagulat. Tumayo ang kuya ni Ning, bilasan mo, yayain mo siya. Hindi nagtagal, pumasok si Joshlyn, na nagsasabing, kasalukuyan bang nasa residence si Miss Beiyu? Nandito nga siya, pero. Nauutol na sabi ni Asyong Beiyu. Nanlamig ang mukha ni Joshlyn.
Ano, sa kadakilaan ng pamilyang Beo, hindi ko man lang makilala ang aking kasintahan. Nagmamadaling sinabi ni Asyong, syempre, oo, mangyaring sundan ako. Sinundan ni Josh si Asyong sa hardin at nakakita ng isang figurang nakaputi na sumasayaw na may espada sa itaas ng lotus pond. Graceful bilang isang nakagugulat na sisni, tunay na tulad ng sabi-sabi, isang babaeng parang diwata, natigilan si Josh. Kahit sa mundo ng martial arts, hindi pa siya nakakita ng ganoong kahangahangang babae. Walang kamalay-malay na pumalakpak si Josh at mabilis na naglakad patungo sa lotus pond, sumisigaw ng, magaling. Tumigil si Ning at malamig na tumingin kay Josh. Habang papalapit siya, mas namangha si Josh sa kagandahan at kagandahan ni Ning Beo, na naglalaway sa kanyang puso. Young Master Lin, nagsalita si Ning sa walang malasakit na tono, hindi mapagpakumbaba o mayabang. Tumawa si Josh, Miss Beo, hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad. Ikakasal na tayo, tawagin mo lang akong Josh. Kinagat ni Beo Ning ang kanyang mga labi, ikakasal na tayo, bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Saglit na huminto ang ekspresyon ni Josh, pagkatapos ay tumawa siya, malamang hindi pa nasasabi sa iyo ng iyong tiyuhin, ang aming pamilyang Lin ay naghanda na ng mga regalo sa kasal. Lumingon si Ning, malamig na nagsalita, hindi ako sang-ayon sa kasal na ito, Young Master Lin, mangyaring umalis. Naging yelo ang ekspresyon ni Josh, dahil sa kanya. Bahagyang huminto si Ning, na natiling tahimik saglit bago niya sinabing, hindi. Pinagmamasdan ng kanyang magandang umaatres na figure, nakaramdam si Josh ng matinding pagkabigo, isang malamig na kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Sinabi ni Asyong, Young Master Lin, pansamantalang nalilito ang babaeng ito. Saka na ang iyong kasal. Sana matupad ni Uncle ang kanyang salita. Ngumisi si Josh kay Asyong, kung pakakasalan niya ako, tiyak na hindi kakaunti ang mga benepisyo para sa iyo, ngunit kung hindi mangyayari ang kasal na ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging magalitan ako sa iyo. Dahil doon, lumayo si Josh. Oo naman. Paulit-ulit na tumango si Asyong. Pagkaalis ni Josh, kinusat niya ang kanyang mga mata. Puno ng tuso ang tingin sa kanila. Pagkatapos umalis sa eksibisyon, walang layunin na naglakad-lakad si Lito. Paulit-ulit na nanimbalik sa kanyang isipan ang mga pagbabalik tanaw ng kanyang masaya at walang pakialam na mga araw na kasama si Ning, ang inosente at walang problemang oras na kanilang tinatamasa sa bundok. I was wondering why you never looked at me. It turns out you prefer someone better. You've set your eyes on Ning Beo. Sa sandaling ito, isang sarkastikong boses ang umalangaw-ngaw. Huminto si Meiran Xiangguan sa kanyang harapan, pinaikot ang kanyang malaahas na baywang. Nilero niya ang kanyang buhok, pero sayang, paano kanya magustuhan? Para kang pulaka na gustong kumain ng karne ng sisni. Bugbugin kita, sabi ni Lito. Sa pag-aakalang ikinagalit niya si Lito, nakaramdam si Meiran ng pagiging mahiyain, malakas na sinabing, nabalitaan kong engaged na siya kay Josh Lin, isang young master mula sa isang martial arts family. Ano ang kwalipikado mong ikumpara sa kanya? Ang iyong Miss Beo ay malamang na nakikipag-sweet time kay Young Master Lin ngayon. Nang matapos siyang magsalita ay may biglang sumulpat na kamay sa leeg niya. Nakarinig siya ng kaluskos na nagmumula sa kanyang leeg, na para bang maaari itong pumutok anumang oras, na nagpapahinga kay Meiran. Tumingin si Lito sa kanya, ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit puno ng banta ng kamatayan. Magsalita ka pa tungkol kay Ning, at patay ka na. Si Meiran ay labis na natakot na ang kanyang kaluluwa ay tila tumakas, ang kanyang isip ay blanko. Tumango siya na parang hinihimas ang bawang. Binitawan siya ni Lito at tumalikod para maglakad palayo. Si Meiran ay bumagsak ng mahina sa lupa, ang kanyang puso ay tumibok sa matagal na takot, ang kanyang mga binti ay nanginginig, at pagkatapos ay nagsimula siyang umungol ng humihingal. Nakaharap na siya sa hindi mabilang na tunggalian ngunit hindi pa siya natakot ng ganito ngayon.